andito na naman tayo sa isla. And maaga pa lang, magbe-breakfast pa lang ako. And isasama ko ngayon kayo sa isang routine ng araw dito. Kung may gagawin o walang gagawin. Kasi may mga araw na walang ginagawa. So, kakain lang, tapos matutulog, ganon. So, depende. So, ngayong araw na to, alam ko may schedule ako, kaya abangan natin. So, sama ko kayo. For now, mag-breakfast muna tayo. Tara! Na yung tent ko pala. Before kasi dito yung tent ko. And then ngayon, nandito na. Pupunta muna ako ng Shala, dun sa parang retreat house. Inspired ito sa Balete. So, tingnan nyo, ang ganda ng design niya. Tapos, kung mapapansin niyo, ang laki ng mga punong ito pero hindi nila tinumba o hindi nila pinutol, pero nakatumba talaga siyang ganyan. Hindi nila pinutol, hinayaan nila na mapasama siya sa mismong pag-build nung lugar. So super laki nito, so big enough para magawa yung mga activities, wellness activities, ganyan. So medyo secluded tong area na to, kaya tahimik, maganda mag-meditate, mag-gawa ng mga kung ano-anong mga wellness activities. Akit na tayo. So ang pwede lang umakyat dito ay ang mga wellness teachers or coaches like me, at yung mga wellness students or yung mga nagwe-wellness nagsi-session sa mga wellness courses na mayroon dito sa Drift. Wala, para siyang pinya. Pero actually hindi. Yun. Dito na yung pinakabuong second floor kung saan nagaganap ang lahat ng mga wellness. Ito ang buong paligid. Dito nag-yoga. Dito naghahayahay meditation. Dito rin ako naggagabaybayin. Ngayon, mayroon akong session ng hayahay, and mayroon din akong talk ng mga bagay na may kinalaman sa culture, pre-colonial spirituality. That's the thing, it's not evil spirits, they are nature spirits. They are like humans, they can do good, they can do bad. So it's not they're spirits. They're spirits, so they can do whatever they want, but they are not naturally born evil. Like human being, we can be bad and we can be good. A new idea now that spirits are evil because of the colonizer demonized the practice and belief of our ancestors. Once again, thank you very much. Thank you, and mabuhay. It was super interesting, honestly. Sa mga ibang di nakakaalam, bahagi ako ng wellness team dito. Bibigay tayo ng experience dito ng meditation. So, hayahay meditation yung sinishare ko dito na experience. So may mga nagtitake dito na mga dayuhan, may mga ilan-ilan na mga Filipino, pero sobrang konti lang. Parang mga 2% or 1% lang nakabuo ang guests dito ang Filipino. Madalas pa hindi nakatira sa Pilipinas. So yun nga, nabanggit ko naman noon na nagtutok ako dito about our culture and beliefs. Pero mainly nasa wellness, parang wellness routine. So more of meditation and relaxation yung ino-offer natin dito. Araw-araw halos, every 2 p.m., 4 p.m. up to 7, yan yung mga time kung saan ginagawa yung meditation. It was a journey. I feel sad at first and now I feel strong. That's weird. I feel myself, my body, I didn't feel it that way before. I'm sorry, I cry, but that's amazing. Thank you. Thank you so much. It was a beautiful discovery, and I think inside yourself you know that's the truth, and it's like a resonance. So everything you did today, it speaks to me, and it speaks in a very natural manner. Thank you so much for the experience. It was very emotional.
I had tears in my eyes in many moments. So it felt very powerful and emotional to me, and I'm so glad we did that together. The little bracelet we have, I will hold it until it lasts, and it reminds me this beautiful experience. Thank you so much. Salamat. It was amazing. I feel better and happy. Thank you very much. Really, it was a really amazing experience. Thank you so much. Ibang tao kasi iniisip ang meditation parang para magiging makapangyarihan sila pag nag-meditate sila. Actually, hindi sa lahat ng oras na ang meditation is to empower your parang psychic senses or whatsoever. Kasi yun ang nagiging kadalasang naiisip natin. Pag meditation, parang about psychic abilities, ganyan-ganyan. Yung pinaka-benepisyo na kukuha natin sa meditation ay yung pagiging kalmante ng kaisipan natin, kalusugang pangkaisipan. So napakahalaga ng kalusugang pangkaisipan sa buhay natin. May mga iba't ibang klase ng meditation at possible nga talaga na mayroong meditation to enhance your psychic abilities. Gusto ko lang sabihin sa inyo na alagaan ninyo yung kaisipan ninyo. Kung nasa practice kayo ng spirituality, huwag kayo masyadong mag-aim doon sa power na kailangan mag-meditate kayo kasi gusto nyo maging powerful. Naunawaan ko yun again, pero mag-meditate kayo dahil gusto nyo maging balance yung kaisipan ninyo. And then from there, pwede na kayo mag-explore sa iba't ibang mga psychic meditations, ganyan, kung yun talaga ang gusto ninyo. Kasi hindi kayo pwede mag-jump sa isang klase ng meditation to enhance your psychic ability kung mismo yung conscious self ninyo ay hindi balance. So, paggawa ng mga simple meditation, yung simpleng huminga ka lang ng malalim at ikalma mo lang yung sarili mo. Huwag mo lang i-exage pa yung mga iniisip mo, ng mga binivisualize mo, na parang nag-iisip ka pa ng kailangan nandito ako sa place na yon, ganto, ganyan, tapos nahihirapan ka kasi napo-conscious ka. So the more na nag-iisip ka ng mga eksaheradang mga visualization during your meditation, mas nai-stress yung mind mo at hindi ka naging relax. So may suggestion sa mga bago ka pa lang sa meditation journey mo, relax lang and practice mo yung proper breathing. Practice mong kumalma na focus ka lang sa sarili mo. And then kapag natutunan mo na kumalma yung proper breathing and then focus sa sarili, then saka mo na explore yung iba. Unahin mo muna yung self, parang yung conscious self mo maging maayos and then mag-dig deeper doon sa inner self mo. Lagi ko ina-advise, do not overthink the process. Huwag nyo laging i-stress yung process. Huwag nyo isipin na kailangan kong maging perfect kasi meditation to. Kailangan maging scripted yung mind. Alam mo yon, yung parang kailangan ganito, kailangan isipin mo to. And ako, even sa posture, pag bago ka pa lang sa meditation, hindi ko ina-advise na maging stiff kailangan ituwid mo yung sarili mong likod agad-agad, i-maintain mo yan. Unti-unti, huwag mong ipilit. So, listen to your body. Sa meditation, kailangan makinig ka sa body mo. Kung nag-meditate ka, nakaupo ka, ngalay yung paa mo, and then, i-adjust mo yun. Huwag mong pilitin kasi ang mind mo, magpo-focus na lang doon sa pain. And then, eventually, unti-unti, kapag natututunan mo ng kumalma, then, saka mo na gagawa yung proper posture. Huwag mong biglain yung sarili mo. Stage by stage yan. Hindi yan pwedeng dire-diretso ka na lang kasi yun ang sinasabi ng process. So, I always advise na listen to your body during your meditation, pagdating sa posture. Maaaring ibang tao comfort ganda ng posisyon nila because alam na nila yung ginagawa nila. Pero pag bago ka pa lang, huwag mong pilitin. Mag-flow yan natural. Pakita ko yung ilang mga kwarto dito. Ang cute nilang tignan. So, ang cute nilang tignan. Parang may witchy hat siya. Ayun o. And then, ayan. So, ito yung puno. Yung puno rin ang talagang tawag dito. Basta yun. Tapos, ito mukhang dato rin yata to. Tapos, ito yung mga ilan. Ayan. So, yun. Niyaya nila akong mag-snorkeling daw kasi papakita nila yung Nemo.
na akong upload sa Facebook. Kung gusto niyo i-follow ako doon, that's Bataras Alternative Lifestyle. Same title ng ating channel dito sa YouTube. Yun lang, and see you soon. Bye-bye!